Inaprubahan na ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill number 1981 o ang Basic Education Vouchers Program Act kung saan 22 senador ang pabor dito at walang kumontra. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng educational vouchers ang mga kwalipikadong estudyante mula sa public schools na siksikan at may malaking populasyon upang makapag-enroll sa mga accredited na private schools. Ayon kay Senator Bam Aquino, may akda ng batas at chairperson ng Committee on Basic Education. Pangunahing layunin ng panukala na mabawasan ang matinding siksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng nationwide voucher system. Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pangatlo, pagpapatibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ng congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Saklaw ng panukala ang basic education mula kinder hanggang grade 12. Batay sa datos ng EDCOM 2, kulang pa rin ang mahigit 165,000 na silid-aralan sa bansa. Dahilan upang makaranas ang maraming paaralan ng overcrowding, shifting classes at hindi ligtas na learning conditions. Prioridad sa voucher program ang mga mag-aaral mula sa low-income families, benepisyaryo ng 4Ps at mga residente sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Kasama rin sa target beneficiaries ang indigenous people, mga batang may kapansanan at mga nasa foster care. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng paaralang angkop sa kanilang pangangailangan. Makatatanggap naman ng suporta ang mga private schools na lalahok sa programa maging ang kanilang mga guro. Kasama rin sa panukala ang mga safeguard laban sa korupsyon at mga ghost beneficiaries kabilang ang multa at pagpapakulong para sa mga lalabag sa batas. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang paaralang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo, dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Dahil aprobado na rin sa House of Representatives ang kaparehang bersyon ng panukala, isasalang na lamang ito sa Bicameral Conference Committee bago isumite sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung magiging ganap na batas, inaasahang mas maraming kabataang Pilipino ang magkakaroon ng access sa dekalidad na edukasyon at sa mas maayos na kapaligiran. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan. Ako si Jana Lumbang Parungaw para sa Balitang Balita.